pwede mo bang ikwento yung naging experience mo covering Pope Francis when he visited the Philippines around 10 years ago? Um, Usually, di ba, pag sa work naman, yung Mhm. typical na attitude mo, kailangan tapusin ko na 'to, Oo, matapos na oo. 'to, ganyan. Oh, tapos, so nag-check-in kami sa nearby area para hindi na kami mahirapan pumunta sa cathedral kasi kami naka-assign. Tapos Mm. maulan, ganyan. So nag-aga namin ng 4 AM. Tapos naglakad na lang kami from Padre Saura papunta ng cathedral or basta gano'n. Pagdating namin ng cathedral siyempre antok-antok ka pa, tapos take-take ka na ng mga photos, tapos nag-start ka ng mag-interview, tapos yun yung feeling mo yung kasi siyempre ang aga mo nagising, tapos late ka na nakatulog, so medyo exhausted ka. Tapos nung nakita na dumating na si Pope, parang alam mo yun, parang nag-perk up ka. Nagising ka, nung nakita mo siya, parang iba yung feeling mo na, andiyan na siya, as in, stone throw away lang sa'yo. Makita mo si Pope. Nawalaan ko. Tapos, yun Mhm. nga, meron ako isang photo na memorable kasi sobrang ang lapit ko sa kanya. Unlike nung sa World Youth Day na dumaan, nakita ko lang bata pa ako nun eh. Nakita ko lang yung sasakyan pero yung Pope that time hindi ko talaga nakita. Pero yung kinover ko noong 2015, kasi hindi ko naman siya kakawakan or what, pero kasi nakita ko siya ng medyo malapit. Tapos pasikat na yung araw. Parang alam mo yun, parang ang simulit ng dating niya. So yun, wala yung antok mo. Tapos ready ka na kung ano yung mangyayari for that day. At saka, Oo. sabi, kahit maulan. Tech, narinig natin yung mga kwento, no, ng mga tao nandun na makita mo lang kahit malayo, sapat na yun, no? Pero ikaw, nakita mo pa siya ng mas malapit. Kamusta yung pakiramdam nun? And can you give us a picture nung area kung saan ka nag-cover nung time na yun? Dun sa harap ng cathedral kasi may sinet up sila na parang mga steel na upuan na pataas. So, nandun yung mga media. Halos nandun siya sa medyo corner ng cathedral eh. Para maganda pa rin yung shot mo pag bumaba si Pope tsaka pumasok ng cathedral. So, doon kami nakapwesto. Kaya, strategic yung nilagay nila na pwesto sa amin. Kaya alam mo yun, parang yun yung time na isa dun sa mga memorable coverages mo na ah, memorable coverages mo na pwede mong ikwento sa iba na nakita ko si Pope, na-cover ko siya, ganyan-ganyan, di ba? Tapos parang dinaig mo pa yung nagkape ka ng matapang sa maagang coverage. Kasi talagang once na nung nakita ko siya talagang tanggal yung antok ko. Tapos sobrang attentive ka kung anong gagawin niya. Yung mga ganon. So talagang Mhm. memorable siya. Mhm. At Tech, tinanong ko din to kay kanina, no? Yung encounter mo ba yon with Pope Francis, nagkaroon ba yun ng kumbaga impact? How did it impact sa'yo? Ay, hindi, alam mo yung hindi mo ina-expect na merong ganong klaseng tao na parang pag nakita mo siya, hindi lang yung hindi lang yung na starstruck ka eh. Na, mo yun, parang meron palang ganitong tao na parang pag nakita mo yung andun yung naramdaman mo yung presence niya, kakalma ka. Kung gano'n. Iba yung dating niya compare dun sa mga iba na siyempre may mga na-cover rin na mga kilalang tao, na stars, may mga yung mga talagang sinusundan mo kahit kung bata ka pa, na starstruck ka nung nakita mo ng personal. Pero kay Pope, talagang kakalma ka, tapos alam mo na parang ah magiging alert ka sa kanya kung ano yung mga gagawin niya. Yun yung parang pinaka-impact sa akin. Tsaka, Mhm. before yung coverage, parang may something na, parang na-bad trip ako a night before. Tapos parang pag nakita ko si po, parang, ay, sorry po. Yun yung naisip ko. Alam mo yung ganun yung impact niya. Na, sorry po, doon sa ginawa kagabi. Yung ganon. Mhm. Yun. Ah,
Touch, balikan ko lang ulit yung araw na yon, no, na bumisita si Pope Francis dito sa Pilipinas. You were there covering the story there. Perhaps may mga nakausap kang tao doon, may mga nakita ka. Ano yung reaction ng mga tao? Kamusta kung mga atmosphere doon sa lugar na yun, nung time na yun? At meron ka bang mga nakausap? What were their stories? Ano yung kanilang mga hiling? Yung may mga plan doon na ano eh, talagang pagdating namin nandun na sila. Ano yun, yung, Mhm. ang tiyaga nila na parang um, technically nag-camp out na sila doon para lang makakuha ng magandang spot at makita si Pope. Syempre yung kanya-kanya naman tayo ng beliefs, may mga prayers sila na parang pag nakita nila si Pope, feeling nila ano na eh, alam mo yun, yung kung ano man yung dinadala nila that day, ay makakagaan sa pakiramdam nila. Tsaka nadagdagan yung hope nila. Kung ano man yung problema nila, nadagdagan yung hope nila na matutulungan na sila. Ganun yung ano, ganun yung parang yung feel ng mga tao Mhm. na nandun. Yung hope, ang ganda ng, kumbaga good vibe siya. Kasi napaka-hopeful ng mga tao. Tsaka, ano sila, may mga, alam mo yun, yung mga faithful talaga na, ayun, ah, kalmado, tapos, ah, yung makita lang nila si Po, parang, kung ano man yung pinagdadaanan nila, eh, kaya na nilang lampasan. Dadagdag yun sa strength na kailangan nila for that day or for that month, kung ano man yung problems nila. Ganun. Kasi even yung may mga disability, alam mo yun, wala silang pakialam eh, kahit medyo umaambon that time, makita lang nila si Pope, okay na sa kanila. Okay, maraming salamat, Tech. Thank you for giving us a bit of your time to share your story.